Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-15 linggo ng karaniwang panahon at sinisimulan natin ang ating linggo sa pamamagitan nitong pahayag ni San Mateo. Kung tutuusin, ito po ang huling bahagi ng mga tagubilin ni Kristo sa kanyang mga alagad bago sila tuluyang humayo, bago sila tuluyang paalisin para magpahayag ng mabuting balita. So pinaunang sabi na ni Kristo ang ilan sa mga posibleng mangyari o maranasan ng kanyang mga alagad. Kaya nga kung papakinggan natin sa una, parang ano ba ito? Naguguluhan ba tayo? Ginugulo ba tayo ni Kristo? Kasi ang sabi niya, hindi siya naparito para magdala ng kapayapaan, kundi magdala ng apoy, magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Gusto natin kapayapaan. Ang gulo-gulo ng paligid, gusto natin kapayapaan. At sinabi pa, mag-aaway ang anak na lalaki at ang ama, ang anak na babae at ang ina, ang biyanan. Pag narinig nyo na yung biyanan at manugang, papalakpak na kayo kasi, sinabi pala ni Kristo, pwede palang awayin. Di ba, no? Pero kailangan natin unawain ng mabuti. Kasi, naalala nyo ang pinakaunang utos ng Diyos? Narinig natin kahapon, di ba, sa Ebanghelyo, tinanong ng Pariseo si Kristo, paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? Alamin mo ang utos. Pues, ano ang pinakaunang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong mong lakas. Kaya nga ang sinasabi ni Kristo dito, laging pinagdidiinan ang umiibig sa ama o anak o ina ng higit sa akin.
So huwag niyong kakalimutan yung bahaging yon, nang higit sa akin. Bagamat merong utos, no, kasunod ng mga utos na matapos ang para sa Diyos ay igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi yon magko-contradict. Kasi merong tayo, mas close tayo at mas sinusunod natin ang magulang kesa sa Diyos. Dapat, una ang Diyos, dahil hindi lahat ng sumusunod, nagmamahal sa pamilya, nagmamahal sa Diyos. Pero kapag ang isang tao nagmamahal sa Diyos, ay kayang-kaya niyang magmahal ng kanyang pamilya. Naintindihan ba? Pero bakit kailangan parang sinasabi ni, maglalaban-laban kayo, mag-aaway-away kayo, aabot pa sa punto na pwede kayong patayin. Tandaan nyo ha, kayo ang papatayin, hindi ikaw ang papatay ha. Kasi di ba may utos si Kristo, may utos ang Diyos, huwag kang papatay. Hindi tayo uutusan ng Diyos. Patayin mo ang iyong anak, patayin mo ang iyong magulang. Naintindihan ba? Kasi baka mamaya tuwan-tuwa kayo, yay! Wala tayong obligasyon, wala tayong responsibilidad. Hindi ganun, ha? Pagdating sa ating pananampalataya, ang ating pinagbabasihan ay ang mga aral, turo ni Kristo. Kaya kapag dumating sa punto na ang sinasabi ng iyong magulang, ang sinasabi ng iyong pamilya ay contradiction sa sinasabi ng Diyos, mamili ka, sino ang kakampihan mo? Kanino ka? Sino ang susundin mo? Kapag sinunod mo ang Diyos, mag-aaway at aawayin ka talaga nila. Pero kasi yung, di ba, pag sinasabi natin, sige na, sumunod ka na lang para tahimik tayo. Ay, hindi yung tunay na kapayapaan. Yan, kapag sinabi ng gobyerno, sinabi ng pamahalaan, ay, magkaroon tayo ng same-sex marriage. Ano bang sinasabi ng ginawa ng Diyos na ang kasal ay babae at lalaki? So, magkukontra talaga tayo. At hindi tayo pwede, sige na, para tahimik lang sila. Pag sinabi ng pamahalaan at sang-ayon ng iyong pamilya, sige, illegalize ang abortion. Ay, hindi, hiwalay tayo. Ganun yung mga darating ang sitwasyon, darating ang panahon na kailangan mong manindigan. Kaya nga lagi, sa akin, nang higit sa akin, ang tumatanggap sa akin, lagi nandoon yung salitang akin na dapat nating isaalang-alang, una at higit, kanino man na dapat nating sundin ang Diyos. Yun lagi ang pagbabasihan natin. Kasi kung ang tao ay madaling mag-justify ang tao, sige na, para tahimik ka, sundin mo na yan. Sige na, gusto mong yumaman, sige, gawin mo na yan. Gusto mong tahimik, mawalan ka ng problema, sige, i-abort mo yan. Pero ang simbahan, mananatili para sa kautusan na tumutupad sa utos ng Diyos. Dito nga lang sa atin, di ba? Pagdating sa usapin ng politika, maraming lumalabas, maraming umaalis. Kasi pag araw ng eleksyon, pag binigyan natin ng gabay, ito, huwag kang boboto ng pumapatay, huwag kang bumoboto ng magnanakaw, huwag kang boboto ng nakikiapid. Mismo mga taong simbahan, di ba? Naku, Father, huwag nang magsalita ang simbahan. Hindi, magsasalita ang simbahan kasi ito ang sinasabi ni Kristo. Hindi sinasabi ng pari, sinasabi ni Kristo. Kaya kung umalis man ang marami, okay lang. Di ba? Okay lang yan. Hindi natin pipiliting manatili kung hindi rin naman sumusunod. So kaya maninindigan tayo. Di ba? Hindi naman kayo napigilan tumanggap ng 1.5 last election, di ba?
Oh, yan. Di ba? Pero kailangan natin, pag dumating ang araw, tandaan niyo po, pag dumating ang araw na kailangan at dapat tayong pumili, sana ang piliin natin lagi ay ang pagsunod kay Kristo. Amen?